Filipino coverage na itong tournament na to. No? Kami ni Sir Polly po ang makakasama nyo buong, hindi naman buong magdamag, ngayong per series lang naman. No? Pero syempre magdamag yung Dota action natin dito. Direct, ipakita mo na ba? Sino ba ang ating head-to-head matchup dyan? Ilabas mo na yan. Per series pa lang natin, medyo mainit na. No? Extreme versus Tundra. And ito nga yung ating head-to-head matchup. Ang kanilang mga carry, si Pure and si Ame. No? Parehas. Super carry yung playstyle nitong dalawang to. Medyo may differences nga lang din sa hero. But lately, nagpapakitang gilas naman dito sa tournament na to, no? Kumbaga, kahit anong pangit man nung day 1 nila, pero yung day 2, day 3 nila nakarecover naman. Tingnan natin kung makakalusot ba sila dito sa may Tundra naman na yan. Yan naman yung mga ganda kasi talaga. Diba? Pero sige, check muna natin dito yung standings, no? Ano nga ba yung kalagayan dito ng mga team? Dahil meron ng mga 0-3, may 3-0. Maganda din, ha? Yung Aurora rin, talagang ito yung feeling ko, nagpapakitang gilas dito, no? Yung Liquid na lang, mamaya at least mahusgahan naman sila. Kaso last series kasi yan. Ano, mas masarap tignan yung record ng Liquid game kasi 6-0 to eh. Wala talaga tinalo, puro 2-0 lahat ng series sila, no? Convincing, very convincing lahat ng parang. Yung Aurora, talo na dapat sa Tundra. Tulog kasi ako. Tinulog ko lang. Tinulog mo kasi po. Talo nga first game eh. Tapos after nun, medyo nagpahinga-pahinga ako, tapos nakita ko, nag-game 3, okay lang. Then tapos after nun, wala na, nakatulugan ko na. So ito na nga yung ating first series for today, no? Yung palaka, lumabas mo. Nagaganyan naman si 33. Hindi na rin iba to. And alam ko, napleplex naman nila to as Force 5 din. So okay lang to for the first pick ng Tundra. Ewan ko lang kung like kakounter rin ba ng Extreme. Dahil alam naman natin, every time kalaban mo itong palaka, kailangan may pang-burst ka like mga Timber, AA. Yun nga eh, problema to eh, itong hero na to eh. So parang alam mo yun, nilet go mo lang, hinayaan mo makuha ng kalaban, no, yung Largo. So tingnan natin kung prepared naman dito yung Extreme sa kaya nga inopen nila tong hero na yan. Hindi naman eh, kumuha naman sila ng ng ano din, no, kahit pa paano. Kung may heal ka, may heal din kami. Ito si Phoenix inilabas dito ng Extreme Gaming. So first pick nga yung Tundra dito, no? Ano kaya itong tutubigs na to? Like off-lane na ba? Kailangan mo na ba ilabas yung primal mo? Hindi ko alam, pero sinimplan lang muna ng Extreme, no? With Tiny sa kanilang second hero. Burst nga naman, di ba? Yes. Ano yung may sustain kung mabuburst ka naman agad, no? With this combo. But surprisingly, no, halos lahat ng mga meta heroes na priority bans nakaalusot dito eh. Open yung Huskar, yung Razor, yung Viper, yung mga cancer heroes dito. Up na up, no? And speaking of Scar, kung meron man nag-Scar dito, I think for BZM na lang, no? Siya na lang ata yung mapede. Pwede mo gawin doon, 18 pick mo. Yun nga eh. Sa Extreme, parang hindi ko naman nakikitaan itong mga Chinese team, yung mga hindi mahilig sa ganyan, yung mga cheese pick na yung mga Scar. So, bigay mo sa Tundra na sila yung pwede nga talagang kumuha 18 pick. Sabi mo nga mo, no? But knowing Tundra, hindi ko lang sure. Baka kumuha sila ng flex hero muna dito para, ano mo yun, hindi mo pa ma-reveal yung palaka. Isa rin naman ano ba yan. yung role niya, kung i-offlane pa ni 32 or whatever. So, pwede kang kumuha dito ng Isang support siguro. isang Phosphor. support and then Phosphor. isang kukuha ka na ba? Hero ni Pure? Kuha ka ng flex. Kunyari, mga mid na flex, mga ganun. Pwede. Kunyari, kuha ka Tuska Razor, example. Pwede mo pong isipin offlane yung Razor, yung mga ganun ba? Or Wind Ranger para pwede mo i-carry, pwede mo i-support, di ba? Ganung flex na hero. But knowing Phoenix yung early, like, pwede ba mag-snapper yung ano dito? Jack hero, ito naman, di ba? I Dalawa mean, yung decent attack. target naman to, no? Para sa Supernova. No, okay. 21-13. Pero pag yan yung pinakita mo, like nag-Jack hero ka na, alam mo nung palaka offlane nata to. Or, hindi, si pinopor nila. Hindi ko pa kasi nakikita kung gumagamit si Ari nito eh. Lalim ng hiccup ni Pure. Oh! Bawal ata sa first series to. Shaman, ni-reveal naman. So, ito na talaga. Guaranteed position 3. Largo dito, no? And kung ikaw yung Extreme, like, hanap ka ba ng big counter? Like, yung mga Doom, yung mga ganyan? Lately, hindi na nalalaro yun. Mas naniniwala pa akong pipick na lang ng burst to. Kunyari, mga Timber. Medyo mahirap lang gawin dito dahil baka mag-high pick Timber ka, like, countering ka lang, open yung mga Ursa Warrior. Sa game 3, sumilip, Tromes, oh. Let's see, tingnan natin. Kung optional naman eh, like may ngayon kita mo ng palaka offlane, pwede mo naman counter rin na rin eh. Like kumuha ka na ng mag-hype carry ka na dito. O how about sila yung mag-Ursa? Ursa niya kami. Natik okay na sa akin yung Ursa. Ursa Timber ka dyan, oh. Looking good. Talagang may pampunit ka. Pwede. So tingnan natin kung ano ba planong gawin na Extreme dito. Ano ba yung hinanda nilang... Gusto ko yung Timbersaw na idea. Like, isa rito sa maganda, no? Maganda talaga yung pagkalaban yung palaka. May tiny ka naman eh. Ayun nga, di ba? Kasi nga, ito yung pwede mo maging 4, tiny. So, kung Timbersaw ka, ideal talaga din na maghatak-hatak lang din yung tiny. Then, naiwan ka na rin eventually sa lane. Kung Ursa ka naman,
Tamo, healthy yung status resistance. Pero Razor yung kanilang napili. Na-reflex naman nila. Alam ko na may mid idea nila NTS yan. to. Pero yung offlane, parang medyo malabo ata. And ayoko yung hero na yan kung si Ame lang din yung gagamit. Hindi. Parang feel ko, mas feel ko pa nga XXS eh. Kasi sa playstyle ng XXS, parang fit pa yung Razor. Nag-team item naman si Razor Nag-team fight item kasi ito ngayon. Yes. So pwede pa, no? Kay XXS to. Or baka kasi siguro, mas pinapriority na nilang kumuha pa ng core dito in a way. Yung Tiny ayaw nilang i-reveal kung like post-4 ba yan or... Possible. Pero last Inimit pick pa nila. advantage kasi kayo eh, no? So, ano ba yung gusto mong mangyari? Pag kumuha ka ng support dito, alam ng Tiny mid ka. Okay? Pag kumuha ka naman ng core, o di may isip mo pa na... Kung carry Kung kukunin carry nila, kukunin mo, may isip mo yung na alam mo ma-reflex na. pa. Oo. So, labas na ba nila? Hero ni Ami dito? Ganyan talaga sila makahuskaran eh. Ako yung sarap maghuskar dito, 18 pick oh. May largo pa. Di daw boosted yun. Feel ko iniisip na nila yung ano yun, yung possibility na yun na baka mag-huskar nga to. So, okay. Ayun na, nireveal na nila yung Tiny mid. Tiny mid yan. Unless i-offlane nila. Kung nagaganon sila. Like, Alam mo okay na lang naman sa akin kung sakaling mahaskaran ka, no? Like, i-switch mo talaga, i-offlane mo na lang, Razor mid mo na lang. Ito option. Kung hindi mag-huskar mid yan, invoker ni BZM yan. Ang ganda ng setup nila eh. May ice pot, may shackles din. Kung gusto nilang palakasin yung lanes nila, yun naman yung nakikita natin to go hero rin talaga ng Tundra, especially BZM. Kaya invoker mo na BZM. Ayaw mo mag-huskar eh. Pero ako to, huskar yan eh. Ako drafter niyan, kung may huskar player ako, huskar mo na to, huwag ka na mag-hesitate. Huskar game to. Huskar, tas may largo. Daya nun, boosted yun. De, pero baka kung sa comfort pick na nga lang, no, baka mapa-invoker na nga lang dito si BZ. Ito, rumapi na to. Si boss, Sino? By Zane, Bukaw, over 40, lista nyo na yan. Yun. Rumapi. Alam nyo na. Kontahin nyo na yun. Ano ka ba nuwasta ni Rappi dito? 2-1 Tundra, no? Alam ko, 2-1 Tundra siya dito. 2-1 Tundra siya dyan. May maniac ba siya dyan? Oo, naka-underkill siya. 46.5 kills. Ember Spirit mo. Okay. Di ba parang, alam mo yun, mas umokay pa yung buhay ni Tiny kahit papano, no? Hindi siya may hirapan sa lane. Concern siguro ng dito ng Tundra, like, para gumana yung dalawang support. Ganyan naman yan. Diyan naman nagsashine yan eh. May melee kang mid tapos double support ka na range. Parang diyan naman lalakas yan. And again, kung nakikita mo naman na against Tiny, hindi naman masama itong Ember eh. And safe to say na, pwede masabing vessel game pa rin naman, no? Like may Sunray kasi, may Phoenix. Hindi rin ganun karami yung panghuli nila eh. So last two heroes na itatanggalin dito ng magkabilang side, no? Itong Extreme, medyo mahirap pa na kung ano nga ba tong Razor na to, kung ito ba yung carry or offlane. Kung i-offlane mo to, mapapatanggal ka ng mga Weaver syempre. Yung mga heroes na, alam mo yun, yung ayaw mo yung matchup sa'yo. How about, alisin nila yung Weaver morph ata. Like, pure din kalaban mo, nagmo-morph din to eh. Sarap mag-morph din, no? Tiny Razor. Pero muerte yung kanilang tinanggal. Interesting, okay. Morphing na ni Puro ito. Alam ko na to. Kompleto yung Sarse eh. Pag may tanking palaka. Yung Ember pwedeng mag-check. Lakas na support mo. Lakas na support mo. Then yung katapat mong support sa lane, ano ba, possible maging Ringmaster or hindi, na-flex na to ng Extreme, itong Phoenix Ringmaster na rin. Parehong ginagamit din naman ni Efo yan, parehong ginagamit din naman ni X-Nove. Anong buuin niya dito? Lego naman sila ngayon. Paiba-iba sila ng dito ng activity. De, tama lang yan, para may ginagawa din. Minsan boring din, lalo na kung nakatutok ka dyan ng 12 hours, no? So, Ursa, pati yung yung tinanggal nga nila dito yung clinks. Ito lang kasi, sa timber na lang sila talaga eh. Ito mo na yung pala ko eh. Sana matitirang safe lane kung sakaling hindi Razor yung gagawin dito ng extra. Ami hero na safe lane. No? Last pick advantage naman sila, yes, pero hindi ba maubos lang lalo yung safe lane? Kasi safe lane din kukunin ng Tundra eh. For Tundra talaga, pwede ko pa-Weaver morph ka nan eh. Unless kaya mong i-flex, no? Like magre-Razor carry ka, magdudum. Okay ka lang na i-open yung morph. Pero mukhang morph game kasi gawa Razor Tiny. Hindi ba talagang parang dyan nagsashine yung morph? Yes, yung tinanggal nila. So, Razor safe lane to mo. Or kung gusto mong safe, mag-Weaver ka lang. Yun, kahit anong i-offlane nila. Tama ba? Nagtanggal sila ng kasi so hindi tayo mag-offlane Razor neto. O offlane tayo. Hindi kasi parang pwede pa rin yung Razor. Open pa rin. No? Hindi parang like open pa rin eh. Kahit sabihin mong kunyari Ringmaster Razor rin, malakas naman yun eh. Pwedeng carry pa rin yung kulang ng Extreme dito eh.
Yung Tiny kasi na to, 100% sure, parang bigay mo na kay NTS yan. NTS na to. So, sige, for Tundra dito, kailangan nila mag-decide sa kanilang last pick. Carry hero yung hinahanap ng Tundra. Hero for Pure, which is, sino ba? Yung, Ayaw mo naman nata ng Gyro, baka lugi ka dun sa Razor matchup. Faceless Void. I mean, in-expect ba nila na, ayun nga, possible Razor kasi katapat sa lane? Razor, medyo ayoko lang to dahil parang ganito yung nakaraan na kinas namin ni Alo eh. Yung nag-try ka mag-Void Razor, yung kalaban, yung sa Liquid, yung napapatalon-talon. Si Ami din, si Ami yun, sila Ami, yung extreme gumamit yan. Ma-underlordan ka na nga. Buti nga, hindi pa tinaid eh. Ngumukhaan ka lang talaga ni Underlord. Siyempre, less damage, magka-crimson, may pang-protect siya sa may... Extreme game. Ang ganda pa, may ringmaster. Kaya ayoko ng Void eh, may ringmaster din eh. Yung escape pack lang yung chrono mo. Hindi, mali mo, magawa naman ng parang dito. Pero draft-wise, parang mas madali din kasi talaga tignan yung heroes dito for extreme. Parang pag tinignan mo yung timing nila, dagger ni Tiny, isang team item ni Underlord, online na sila. Compare mo dito sa Tundra na kailangan talaga mapatagal nila yung laro. Hindi sila pwedeng magpabaya ng buong early to mid game dahil timing-wise din yung hero nila. Magka-item yung Void, yung Palaka, siguro 2 item pa. Mamamatay dito yan eh. Ito kayo sinasabi natin, puro burst damage naman to. Ngayon kung Palaka kakalin mo Razor, expect mo nang madudurog ka sa lane eh. Talagang mapapalisin ka na ito. So medyo mahirap no yung ginawang draft for Tundra. Pero Tundra is Tundra naman no. Baka kaya naman nalang execute to na maayos. So, yes. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga pumuso dyan sa Tundra. Pero draft wise, I'm going for extreme dito. Drop din ako dito, first game extreme. Naka 2-0 Tundra ata ako dito. Napasama ako kay Sir Jules. One good thing, kahit nag-void sila dito, at least may follow-up macro pa. Direct, may pera pa ba tayo? Lapagan mo extreme. Extreme game 1. Mapan. Game 1 extreme to. Mapan extreme, lapagan mo na habang hindi pa matino pa yung ads. Check mo muna, banggitin mo na rin sa akin kung ilan yung ads ng nalapagan natin. So guys, kompleto na yung ating draft dito, no? Share nyo na rin yung ating stream, no? Dahil mahaba-habang dataan na naman tayo dito hanggang umaga na naman ng abutin. Malamang, no? 4 na series ulit, best of 3 sunod sa oras. So share nyo na to para mas marami tayong kasama dito, no? Nanonood. Direct, naririnig mo kami? Lapagan mo yan, Mapuan, Direct! Easy lang, pupusuan muna natin para nga naman. Tama naman si Sir Polly, medyo mas madali nga namang i-execute yung lineup ng extreme. Wala kasi yung tiwala dun sa Void. Yung lane pa lang eh. Like, titignan mo yung lane, parang lahat sila. Ilan? 2.4, map 1. Alapagan mo na isang camping yan. Pwede na. 2.4 extreme, ganda drop. Hindi, parang siguro nga, like, sabi mo nga, Tundra is Tundra rin naman. Like, kung may mga makaka-execute ng gantong hero. Tsaka magaling mag-stretch ng game to, Tundra. Which sa inyo kailangan nila dito sa game natin. Pero yun nga eh, like, plano mo naman pala, magiging Void yung last pick mo. Saan naging Boker ka dun sa fourth pick? Ayun nga, sayang yung follow-up. Pero buti nga, may macro pa rin mo. So meron pa rin namang additional damage sa Chronosphere. Hindi enough yun, lalo na kung ganito yung kalaban. Kasi worst kung wala talaga, di ba? May ringmaster pa. Ano kasama mo dun, yung ganun-ganun ni Palaka? Gumaganon-ganon si Palaka kapag nag-Chronosphere ka. Puro mili kayo, 3 mili kayo eh. Ho, totoo ba mga paratang ni Jay Atrapi sa'yo? Nasiraan ka pala kagabi. Nasiraan ka pala kagabi. Matapos nilang kainin yung ano natin. Yung mga tampulots dun, no? Pagkatapos pulutanin yung kainin yung pulutan namin, siniraan pa pala kami online, no? Pwede din. Grabe okay na rin yung dalawa. So, eto na ang tugtugan. Full item na Faceless Void naman daw yan. Sabi ni Puroy, no? Start na nga ating bakbakan dito mga bossing. Extreme Gaming versus Tundra, game number 1. Sino kaya agad ang makakatamis? And meron ba tayong interesting pasit dito, Sir Polly? Mukhang wala. No, lagi naman yung kinukuha sa Palaka, di ba? Yung musical pilgrimage. Interesting sana to kung time zone to, pero Chronosphere eh. Hindi ka ba papadiner? Wala bang ganun? Minsan ka na lang magpakita, magparamdam Birthday mo, di ka nga nagpakain dito. Talaga, oo. Yun lang. Iba ka talaga. So hindi naman nagkagirian dito. Mukhang 2-4-2 lang yung both natin dito bounty rune. So even trade and Ari dito habulin nila mo ba sa Ami? Shackles nilagyan niya. Boss, ang sarap tambayan nito. Tignan mo yung item Wala ka tango Tinatlo nga nila. Grabe nga yung mga dilaan dito sa Tundra, no? May Kachulik, may Shackles pa ni Shaman, yung Immortal. Ganda nga nang ginawa. Ito mo, hinaharangan ni Ari. Sige, try mo yung black. Try mo yung daling sa gilid. Ngayon ka kumulit. And immediately, no, ando agad yung pressure. Ami dito, di makakuha ng last hit dahil doon. Pesta yung ginawa niyo. Bakit? Pwede naman tumipi si Jakiro. Pabalik na ng top lane. Wait nga lang. Okay.
Hindi ako sure parang may namamicro pa ng corner dun sa gilid ng river. Ayan. Nagkakataguan lang. Hindi, kasi kanina nandun pa si Jack eh. So pwede naman just to be safe, no? Sa totoo lang, maganda naman talaga idaan dun sa ilog yung courier pag inisip mo. So itong top natin, no? Ito yung possible talagang free farm XXS dito, no? Walang kahirap-irata for Underlord to. Alam mo na yan, pag Underlord ka dyan, nakangiti ka dyan. May pagpaluan ka talaga kay Faceless Void. Pinakamasarap pa niya kahit mag-decent item ka lang. Oh no, in trouble. X-Nova dito. Possible first blood, just one more! And they'll have it added dito. Claims first blood. And syempre guys, first blood na yan. For question or inquiries, just message Clinic page po, no, for more information. May sasagot din sa inyo dyan 24/7. Kaya mag-chat na po kayo dyan mga bossing, ha? Nagamit yung Fire Spirit and level 1 lang naman yun, no? So, malakas naman kasi to, no? Yung spell na meron yung Tanda sa bottom. Mukhang nasimulan siya nung nadilaan muna siya ni Shaman. Oh, nagkadilaan nga. Tapos bigla ka nung pabaka, dinilaan ka naman ni Largo, di ba? So nakauna na yung Tundra. Kailangan talaga nila to, no? Dahil kailangan ma-stretch na yung game. Faces Void, talagang late game timer talaga yung hinahabol nito. Sabi ko nga sa'yo, kumbaga parang sa lineup naman ng Tundra na to, bali needed nila na, alam mo yun, masustain or masurvive man lang tong early game nila. Pero delikado ata, Whitemon, kaya ba? Wala namang follow-up na Firestorm actually. Nag-pit up mali siya dun eh. Pero one more right click, di naman naabot. Whitemon can survive? Yes, he will. Sa bagay, importante kasi yung atrophy dito eh. Ano ba yung ina-atrophy aura ka lang na ganyan? Alam mo na yan, kawawa ka ma-out CS ka ni Underlord dyan pag ganyan. Mumukhaan ka lang talaga niya. Di pa nga ganun kagarapal pa yung CS niya, no? Talagang hanapan pa rin naman ni Puroy ng butas yung lane dyan. Pero NTS? Hawak-hawak niya kasi yung castle ni Rapunzel dito eh. At eto na yung chains. For NTS dito, makasurvive naman. Pero grabe, pinapressure na rin siya ng BZM. Yan yung advantage ni Ember kay Tiny. Once ma-level to mo tong third skill mo, yung flame guard. Na magagawa sa Tiny dyan. Wala siya pang break niyan eh. Wala siya patanggal. So sa ngayon, top ata dito yung talaga medyo okay pa for Extreme. Pero tanda, nagagawa na ng paraan itong lanes na to. Hindi sila nahihirapan. Okay. Si Puroy, batak din naman mag-Faceless Void to eh. Sa totoo lang, isa siya sa mga enjoyer niya. Parang si Watson din to eh. Naka-helm siya, naka-queued up. Back to ano ba tayo? Yung Domi pa rin para sa Void? Yung pa rin ba? Yung approach dito? Pwede naman. Lately nakikita ko dun sa mga huling nag-Void. Doon si Ami nung nag-Void, nag-MOM siya. Pero yung Domi kasi, isa to sa mga pang-skill talaga ng Void, no? Like nakakapag-farm yung neutral mo. Nagpa-farm ka rin in the same time. Nakaka-pressure ka pa ng lane gamit yung neutral. So, pwede naman kung gusto niya talagang meron siya natutulong. Kahit yung pressure lang sa lane na na-apply. Starting item mo naman, parang looking good naman to. Mid, I think na-toss back dun si BZM. And medyo napuruan nung damage ng tower. Papaluhin ko And for the 4-minute rune, papunta naman yung isang support sa may bottom. So I think isisecure na yan para kay BZM. Aabot ba? Phoenix is here. Hindi na siya umabot. Hindi niya na-try i-dive din, no? Para baka mamaya ma-interrupt din siya. Huwag na yun, risky yun eh. Nandun si Shaman eh. So mukhang City, pretty lang din naman si Puroy. Hindi naman siya ganun nahirapan. May CS pa rin siya. Mas taas pa nga CS niya kay Underlord eh. Masaya nga yung lane for Tundra. Ngayon. Okay yan, mag-importante ito for the side of Tundra, no? Yung nga sabi natin, like, ma-maintain nila itong early nila. Kahit sabihin mo, hindi na lumamang, ma-maintain lang, okay na yan. Panalo na sila dun eh. Yung masabi mong match lang yung nangyari sa lane stage. Diba? Panalo ka na dun, as Tundra. And Whitemon dito, mabibigyan nga lang. So finally, nakakuha naman ng kill dito yung Extreme. Pwede ka nga atang mag-max atrophy dito. Threads mo agad yun. Papihin mo si Void. Shackles. Kasi bagay kung helm ka first item pala, as Void, healthy ka naman. May time mo ka may reversal ka na ng HP mo. Mahirap ka ng pauwin. Grabe na yung sustain mo sa lane. Ano rin naman yan eh, pang sustain naman talaga yung helm of Iron Will sa lane. Pero pag nakikita ko kasi yung Razor, no? Tapos si Ame yung gumagamit mo. Ano kaya yung bibuild ni Ame dito? Like mag-Mjolnir type din kaya siya? Lately naman, pag carry talaga, parang yun yung to-go item mo kung gusto mo mag-skill. Ha? Under tayo dito. Alam nga namang mag-over tayo, over si Rapi. Under 39 daw, Papa Daniels. Oh, totoo na yan, ha? Sure na yan. Ayan ang mga gusto ko. Pero now, top lane. Pit up Malice dito ako in the mid. Firestorm. Sakit talaga, boss. Outan talaga muna, boss. Medyo mahirap. May Ringmaster pang kasama, no?
Parang ang pagka tinamaan ka ng Firestorm tapos na-impalement arts ka. Sunog ko talaga doon. Parang grabing DPS yun ah. Buti ka mo, Faceless Void talaga si Pure dito. At least andun yung time walk, no? Mare-return pa rin yung nalas niyong HP. Happy naman nata siya. Kahit pa paano, looking good yung health yung ano niya, no? Yung last hit niya. Parang papalapit na rin siya dun sa may Dominator. And once na mapag-dominate naman si Void dito, I think pwede na talagang iwan. No? Sakaling kailangan nilang magkaroon ng rotation sa may mid lane, play around with Ember Spirit dahil maganda naman yung start ng Ember. So in terms of level, di naman mabe-behind to. Pero again, another attempt. They wanted White Moon. No? Parang siya yung easier target. Siyempre yung Void may time off dito. So talagang si White Moon lang yung pinupuruan. Medyo kakatamad na rin si Rasen eh. Tignan mo na may item niya. No? Gusto bang mamatay niyan? Idalawang peri pa, may stick pa eh. Ready din eh, no? But something good for Extreme, no? Ito yung mahalaga eh. Yung tiny mo na looking good yung CS. Dahil sabi nga natin, nandito yung timing ng ano eh. Extreme eh. Once magka one item yung Underlord dagger ni Tiny, online na yan eh. Pero okay ka ba na like i-face boots muna to? Hindi yung straight blink na Tiny? Depende kay NTS eh. Kasi may napanood na akong game niya. Nag-face boot siya. May napanood din ako na ganyan lang, soloing boots, tapos biglang dinagger niya. Ano ba, dahil na-feel niya na wala naman masyadong pressure sa game na alam mo, hindi niya kailangan madalhin yung blink. Kaya parang, sige, face boots ko muna, upgraded boots na lang muna. Or minsan kasi isasabay mo sa timing ng kakampi mo. Oo, Kunyari, yung tipong may kakampi kang magbe-mech, may kakampi kang naka-pipe. So yung pabuo yung pipe ko gantong timer Okay, magdadagger na ako rush para sabay tayo ng timing. Pwede din, no? Pero now, Faceless Void dito. Okay. One time walk. Enough naman yan para kay Pure, yung bottom. Everything na pupunta sa bottom, parang laging bawas yung buhay dito. Pinagata siya ng sagad dito. And medyo masarap-sarap to for the side of Razor. Nabuo mo na yung Falchion Blade. Nasa yun na yung tamis niyan. Happy ka na niyan. So back on top. Sige, farman na lang talaga muna guys. Ganun talaga no? Talagang quiet lang yung game natin. Pero teka lang, I spoke too soon. Nandito na yung Ember Spirit. Rotation on the bottom lane. They wanted Ame. They have the control and they have enough damage to bring him down. It might pay for Addis life. So, okay pa rin yun for Tlandra. Tapan nila yung Razor. So, ang laking bagay nun. Every kill matters dito, especially kung si Razor na napapatay mo dahil pwede mong doon magkakaroon ng chance yung Palaka and hindi lang natin napapansin mukha lang siyang nahihirapan pero tingnan mo naman yung network ng Palaka. Naka-face boots na yan eh. And kung may stocks to, malamang siya kukuha niya. Ayun na, yung request mo, nakita ko yung Tiny, bumili na rin ng face boots dito. Binili na. Ba't gano'n? Nakikita ko si Kuya Nick, nagre-crave ako sa burrito. Kung nakikita kita, nagre-crave ako sa burrito. Army Navy to. Alam kong paborito mo rin yung chicken doon. 39, pero Sunray, BZM. Nasusunog yung Ember. Parang mali yung apoy, sinunog ng apoy. Ang bagal niya lang ata nag-dive. Dahil kinansel niya agad yung niya. Patay yun Pwede niya normal di ba? Oh. Pero Chronosphere, first use with the rotation from Largo. Ito yung follow-up, yung Frog Stomp. And look at Underlord is dying. And kill secured for Tundra. Who would have thought na kayang patayin yung Underlord? No? May Centaur. Double, grabe yung stun doon. Puro stomp na pala yan. Yun nga naman, may stamp ka dun sa may mga frog stamp. Tapos may stomp pa ni Center Conqueror. And surprisingly, kayo pa yung babasag ng top lane. Ang sarap mo XXS. Tundra pa rin talaga. Grabe naman yung Tundra na to. Parang sabing extreme to. Nakulit nyo din. Drop pa kayo extreme. May pa-drop voice pa kayo extreme Pero yung ganda na maintain na nila. Panalo na sila dito sa lane. Like, masasabi mong okay na to. Yun nga, yung nire-request natin na kahit balanse lang Balanse naman Tingnan mo yung network ng mga core nila. Parehas lang naman And mayaman pa yung Shaman Kung yung tatanungin mo, kung Demolition Squad yung meron, yung Tundra Jakiro o Shaman. Kaya nga. Like, magka-level tong mga to, ang dali nung siege nila. Pero finally, NTS, involved na dito sa mga rotation, bottom lane. And that's gonna be White Moon dead. And pwede bang i-pressure yung bottom? 4 heroes sila dito, pero wala nga lang masyadong mana, for NTS. Now, 33. Ito kasi lakas mang clear ng wave, pag max na yung frog stop. Nakakapag-depende talaga yung gago na yun. Ganun lang kasimple, binatuan na ng frog stomp. Okay na, hindi pa nakakakuha ng aggro ka mo. Yes. Nagsama din favorite duo ko. Saan ka dito? Kimo, kontrahin ko lang. Nag-extreme ako mapan, TCH siya. Nahabangan ka na naman ng TCH. Hindi, wala siyang masira ngayon. Wala nang Pinoy. Hindi kasi kahapon din wala kang kas kahapon. Kaya na-miss ka lang siguro ni TCH. Wala ka kasing Pinoy. Walang Pinoy na kinakas. Wala lang. Sa PGL, pati dun sa may ESL, marami pa naman Pinoy dun. Pero BZM, wala na siyang remnant mo. And that's 3, chasing him right now. Mamatay dito yung Ember. That's big for Extreme. Ba't nga ba lalim niya dun? Ano yung gusto silipin nga dun? Ewan ko, isa na lang pala remnant niya. Ba't na? Ha?
May kinuha ba siyang stacks? Walang sense para pumunta siya dun. Nagkamali lang siguro siya ng nadaanan. Ako, inisip ko, may nakita na siya stacks dun eh. Baka kaya siya napapunta dun eh. Hindi, like, okay lang naman, hindi naman masama sumilip doon kung Ember ka na may ready kang remnant. Pero kung wala, at hindi niya ginagawa yun. Meron daw stacks na kinuha. So yun nga talagang, siguro na ano lang siya. Nag-greedy lang. Naakit ng neutral stacks. Ba't sisilip siya doon? Yung area ng kalaban yun. Problema lang talaga, di siya naka-ready ng remnant. Tsaka lang siya naglagay ng remnant nang ginawa siya. Minsan din kasi nakakapamblap tong Ember eh. Alam mo yun, yung pag nakikita mong may yung buff ng remnant nasa ulo. Parang ayaw yung ego gawa waste of time. Shit, no? Try hard din. Kinancel yung toss ng Kachilik para lang walang damage sa tower. Ay, pero Faceless Boy dito with the rotation, no? Sila talaga yung sumisage dito. Tundra. Mukhang nagamit niya yung chrono, na-cooldown eh. I see. Saan? Ayun. Nag-replay kasi. Kakagamit lang niya kamo ng Chronosphere. And now there goes the initiation coming from NTS. Whiteman getting burned down. Team Dibs to finish the job. That's gonna be Jakiro dead. Meanwhile, FY dito backing off a little bit. Pure cannot touch him right now. Now with the Finn's Gate. Exits dito. Pitit Malice catching off 3. Another combo. Dive in forward for the Phoenix. Has the Supernova if needed. Pero the rest are backing away for Tundra. Unfortunately for this Faceless Void, he's all alone, isolated. Pure goes down. Sabi siya yung extreme talaga tumapon eh. Ayaw nyo rin ng money hack eh, no? Tamang puso pa kasi sa Tundra, diba? Tundra is Tundra. Tundra is Tundra. Ang ginagawa mo dun, puroy. Ba't na tayo naliligaw lagi? Ang tagal lang nilang umalis, no? I mean, nagamitan na pala nila yung chrono dun eh. So, wala na mag-i-stop for extreme eh. Hindi ka natakot eh. Na ano ata, nanggigil si Puroy kay FY? Oo. Kasi pwede naman na talaga siya maka-out eh, kanina pa eh, no? Parang binalikan niya si FY. Napatingting siya doon. Oh, puro creeps dito. Anong shenanigans to? Ano? Dinudugas ni 33, boss! Ang ginagawa na ng creeps dun? Paano nga na magkapunta yung creeps doon? Ano? Extreme map 1. Paano nangyari yun? I mean, sino magdadala doon? Natatanga yung creeps doon sa may ano? No? Natatanga yung creeps doon sa may gate na yun? Ito, nag-replay kanina. Yun, ganda ng replay ah. Sarap mo talaga, Dreamlake. Ano meron doon? Grabe yung ginawa. That instant replay. Ito siya ng Dreamlake yan. Hindi ko na kung ano meron sa replay. Hindi lang, pinakita lang. Pumalo si Boy. Baka yung off-cam nung replay, ayun yung pinapakita. Hindi ko sure, pero ang late kasi. Replay na tapos may off-cam ka. Pero ito, another set of combo. Dagger na kasi, Is that boss. Blink? Oo nga, no, Blink na si NTS. So, ito na yung timing for Extreme. Tignan mo naman, top 3 network yung kanilang mga core dito. Nag-chrono sa Ilu. Si Pure, yung pala. Hindi namin nakita eh. Dire's bottom tower is under attack. Boski mo, legit ba yung 200 mo naging 138k? Legit boss, muntik na nga maging 1.5 eh. Kung hindi kung natulog. Yan ang legit. Wala eh. Kung natulog, sige mo, 1.5. Okay. So, tigil action mata to for Tundra. Ito yung mahirap kapag umaasa ka sa big ultimates mo, no? And tama naman eh, kung may hinihintay kang timing siguro dito, yung agarims pa nung pala ka or 1 or 2 item pa ni Void, hindi mo kasi, si Faceless Void kasi kahit parang nabuo yung Mjolnir, hindi mo pa tumasahan. Init pa ng BKB talaga nito eh. Lalo na kung ganito yung kalaban mo ha. May Tiny, may Underlord. Parang nalifire pa nga hinahabol mo talaga eh, no? Para lang doon sa escape na magiging problem. Ito naman yung stacks, no? So, Agrims, medyo malapit-lapit na. Wala kasing silver rin talaga itong palakas. Lungas wala pang agarims. Wala kang damage na asahan para sa kanya. Alam mong makulit lang siya eh. Okay, so something good for Tundra naman dito, no? Hindi pa naman sila nababasagan. And Jakiro na forced na siyang mag-macro fire doon. Iniwan siya ng palaka kasi. Yung kokak. Ba't di ka kumukak? Ayan na, tatapusin naman na. So, si XXS dito going for pipe. Like, gets natin, no? Talagang more on magical damage meron for Tundra. Even Faceless Void, no? Na ganito yung magiging item. Talagang pa-magic din to eh. 5 frames on agarims ka lang dyan, okay na. Lotus siguro, pwede rin naman. May naka-BSL, may chains. Okay lang, yung Lotus. Delation pa, matatanggal mo. Maintindihan mo rin kung magta-trifecta item dito si Underlord. Pero kasi yung agarims, like, maganda rin naman to pag may kalaban ka mga Ember Faceless Void eh. Yung root, di ba? Pwede mong pang initiate to eh, pang start yan eh. Maganda ka ba pag nakasalubong mo dun sa opposition, yung wala siyang ibang tatalo na kundi straight line. Lagyan mo ng tatlong itong palis doon, kakataman. Pero ito may plano masama at Tundra. They wanted Ame Kachelik to start this with the Serpent Wards trapping in the middle. Wala magagawa dito yung Razor. Wala din nila dilaan lang. Lugi.
Medyo malayo rin kasi si ano doon. Hindi umabot si Oracle eh. Oh. Siya Si yung ano? malapit eh. Ay, si Oracle doon, si Ringmaster. Si FY. So, wata mo para din sa may tundra, no? May, at least may napapala pa naman sila. Kahit sabihin natin hindi nagamit yung wards dun sa may tower, pero kaya naman ata nila mag-siege with Jakiro. Liquid Fire naman yan. Pinag-uusapan natin. Not sure though, kasi parang gusto mag-defend dito ng Extreme. They're bringing Phoenix onto the gate, pero now spotted siya dito. Yan, Papunta pwede na. sa Dota 3 yan. Dota 3 na muna dito sa Phoenix. Hindi na para mag-stay sa Dota 2. Wala kang magagawa. Nakita niya pa nag-ward. Nakita niya warded oh. Ano, enemy has vision in the Watcher. Oh. Ayan na. Wala pa ganun ni Whiteman. Wala naman di matanggal ni Whiteman. And Aghanim's up! Sumabay naman yung pipe, no? For X success. Pero okay na to, for Tundra. Like, iwas ka pa rin. Yan lang naman yan eh. Isa to sa reason eh. Once nakikita mong buo yung team item ng kalaban, try mo munang umiwasin. May magandang vision naman dito si Ari, no? Nakaiwas siya sa kapahamakan doon. Gaya, farm! Ano ka namang? Ano di mag-farm, di ba? Eh, hirap ang timing nila. Ito, kakabuo pa lang ng ma-LD ni Faceless Boy, no? Yan ang ayoko sa build na yan kapag ka hindi naman nagtuloy-tuloy yung farm mo. Medyo nakakabagal din naman talaga yung ano. Yung domino. Parang parehas kasi, like, kung MOM ka, same lang din naman almost lang nagagawa. Wala ka nga lang pets, no? Pero mas ready ka sa damage in terms of damage inside the chrono, no? Kapag ka mail. So, may standard build lang talaga. Pero kung makakombo si BZM, Ringmaster yung ult hindi nga lang kumonek. Kumunik ng konti, pero nakaharap. But ano nga, di ba dapat full na yun kapag Ewan ka ko napaharap ka? Naparap ba siya? Or Baka kulang na pangit- talaga yung Tame the Beast niya? Hindi siguro pangit yung position ng ano. Pangit yung position ng Crazy Time. Tingnan mo. Nakaslant. Baka pangit yung lumabas na. Ayun, nakaslant. Hindi Oh. Hindi! Nasa ere pa. Oo, nasa ere pa nung tiname. Hindi niya minax yung Tame the Oo. Beast. Hindi niya na-maximize packs. Oo nga, abot naman yun. Nakagano naman yung angle eh. Nakaharap kasi siya kay Tiny nung natapos na yung Tame the Beast. Baka pangit lang yung multiplier. Times 2 siguro. Times 2 lang ayaw niya tignan. So talaga medyo quiet lang naman na yung ating game 1 dito. 7-4 yung score. Tama nga yung mga Monyok Trophy dito. No? Under kills. Oh, under kills. No? Walang Hindi tinira. nila ba- Nag-i-review din. Kaya sa mga nagkatanong na Maniac ni Rappi dito, under kills po. No, yung 46.5 daw yung under kills ni Sarabi dyan. Okay. Wait tayo next timing. Hindi naman. Teka lang, yung pamborito natin. Delikado sa ganyan. Ang maganda naman dyan, like, ito kahit sabihin mo tayo may pa yung nangyayari, eventually, may mapopurse at mapopurse ka din eh. Mamaya, pwedeng mag-Roshan tong Tundra. Mamaya, malabas na rin tong Tormentor natin. 18 minutes na eh. Mon Tormentor muna to. Magsisimula. No? Kasi kung Extreme dito yung iniiwasan ng Tundra, and Extreme, di naman sila ganun kabilis mag-rush, no? Baka Tormentor na lang talaga. Nag-Mjolnir naman si Ame, so ito naman yung pa-scaled na Razor talaga. Mukhang Carry Mjolnir- talaga to. Mjolnir banta ka naman nata dito. Maganda naman din talaga yung basic dispel. Pag Razor ka, priority pa talaga yung Aegis. Iba talaga yung nagagawa ng Yasha dyan sa Yasha, Mjolnir. best item kay Razor yan eh. Kaya nga ganyan yung third skill niyan eh. Kahit yung tangang suggested item sa Dota Pass, hindi sasabi sa'yo, mag-Yasha ka eh. So may ready yung Tundra dito for the Tormentor. Well, aware dito yung Extreme. Dahil may word sila dun eh. In smoke Ayun na, cues, sinundo na. eto na, pasalubong na dito yung Extreme. Now, Tundra are waiting. Kaya nga ba? Tiny. There goes the initiation. Mabilisan lang over to Ari. And that's another casualty for the side of Tundra. Kaya na, alam mo na hindi na kaya, bigay nyo na yan. Roshan tuloy Tormentor na to siguro. Yan na yun, bigay nyo na yan, may na-pick up eh. Kung may wards ka pa doon, pwede kang manlaban eh. Pero kasi like hindi pa naman talaga ready itong line-up din ng Tundra sa ganitong klaseng timer, no? Sabi nga natin, itong Faceless Void, maasa mo to pag 2 items pa eh. Like siguro mabuo mo yung Mjolnir BKB pa muna. Ngayon, ay letabis pa yan eh. Dapat creeps pa lang kalaban yan. Kaya mo mag-farm si Faceless Void. Pero dahil nga dyan, no, libreng Tormentor, shard upgrade to FY. Yan, another pang Faceless sa Chronosphere. Ay, Ray mo, may spotlight pa sa Chronosphere. Another pang Faceless sa Chronosphere. Bobo nga nun, ba't nga hindi nakukrono yun? Dahil nakukrono yun eh. Yung spotlight. Chronosphere na yun eh. Hindi nakukrono yung spotlight. Nasa taas daw. Nilawan lang naman. Hindi, bababa pa rin yun, di ba? Ano ba yung Chronosphere? Dome yun eh. Natatitigil yung spotlight doon. So tingnan natin, ano ba yung next step dito na Extreme. Lamang naman sila, 8-4 yung score natin. 4K gold lead na po yung Extreme, no?
Roshan siguro, like, try mo na lang na hindi maibigay sa Tundra. Kahit sabihin mong, mabagal yung pang Roshan yun, pero yun yung next step ng kalaban eh. Kaya na nga, going for BKB second item dito si Poroy. Ang tanong kasi dyan, extreme. Like, kailan yung right time na talagang dapat ka mag-attempt ng rush sa ganitong lineup nyo? Kung mabagal ka, ang pinaka-the best talaga yung parang timer, like, 17 minutes onward eh. Parang 17 to 20 that makuha mo na para sakto sa Tormentor. Pero kung wala kayo pang rush kasi, ito na yun. Like, kunin mo ng umaga dito sa spot na to. Pero kasi kung Radiant ka, sa totoo lang, mas gusto mo nakukuha yung Roshan dito sa top lane. Gawa ikaw yung may outpost din. Kapag lahat ng advantage na pwede mo makuha, kunin mo na lang din. Huwag mo nang iris na kalaban pa yung magkaka-advantage kasi mo lamang kayo sa game. Isa pwestuhan lang, di ba, na sabi ni Tropa, sarap sana mag-send sa TikTok kung may live to. Wala nga boss, send mo na lang sa akin. Oh. Mas masarap yun. So, ganun na pala ka. Going for S, saan kaya ata muna siya? parang bumili siya ng shard eh. Tama ba? I mean, inuna niya ba yung shard? Minsan okay din naman yun eh. Pag palaka ka, basta may Aghanims, kaya ka na. Encore niya. Ayun yung pang-encore niya. Now, smoke play for Tundra. Ito, may Aghanim setter na rin to si Alexis. Actually, ready dito yung extreme. Like, okay, na-bait siya dun for the rune. But can they sustain this Tiny? Wonder will be committed. NTS is still alive. May And Avalanche illusion. toss. There goes the bit of Malice together with the Fiend's Gate. Aghanim's upgrade and Supernova activated. Losing to right now for Tundra. And now Largo just running away. He might live. He might outrun them. Pero daring yung Razor. Ame dito. Can I spot him? No, hesitant naman dito si Ame sa part na yun. And faces Void. Ready to join in. Namatay pa rin naman dito si NTS. Catch a leak over the Razor. Separate Wards helping out with the damage. Now, Pure dito. When is the right time? Andun yung Pit of Malice to zone them out at least. Making sure Tundra won't be able to keep up. Wala na rin mana si third 3, so atrasan na muna for Tundra. Sabi ko napatay pa nila si Tiny. Oo. Yabang nga ni Ami doon. Dire-diretso pa siya. Wala na pala yung Tiny. Medyo mataas-taas naman yung damage ng palaka doon. Nag-make na pala to, no, si Epoy. Grabe na nga pala yung mga timing net. Pwede. Para mapag-grips ka. Kailangan mo rin yung debuff eh. No way. Pure Abutan. 4 seconds for that time walk. And one available Tame the Beast. Nakapag-time walk pa rin naman si Pure dito. So he's alive. Pwede na. At least di napahamak si Puroy doon. Pero eto na yung chase. They're going back in. They wanted the Ringmaster. That's the ideal target. Andito yung pang-save. But there goes Chrono. No, Ari dito. Immediately Hex. Sunray. Inability proc. Pero mamatay pa rin naman si Ari at the end. Faces Void still looking for the backline hero. But Razor is isolated. But can they protect me? Avalanche coming in. And Razor with a toss back play. Namatay. Not gonna happen. Still dead. Pero now Pure. Mag-atras. Pero Exodus dito will be the target. Ando naman yung Mjolnir. Returning some damage with the Chain Lightning. Pero kaya nga ba sumabay? Exodus dito. Again, bash after bash from Pure. 3 dead sa side ng Extreme. Messy fight for Extreme para sa bottom na to. Ginalingan nila doon. I mean, nagpaisa-isa sila. Audition yung nangyari. Sobrang pulado na ni Razor. Dumating yung Tiny. Tinry niya pang i-toss back. Sana pumatay na lang siya ng hero eh. May nakaroon na pala siya. Hindi lang natin napansin eh. Nandito yung chrono niya. So biglang makakapag-Roshan pa yung Tundra. Okay na. Okay. Okay kasi pa nagsabi Extreme yung Maniac dito. Based on drop pa kaya. Oo. Ayan o. The choke. Saan nga ginagawa yung chrono? Hindi ko na naman. Ha? Kanina po. Nagkulo siya doon. Nung tumakbo siya. Ganun. Ewan ko nga eh. Kala ko nga up yung corona niya. Kanina pa pala niya nagamit. Okay. Ayan yan. Yung dati instant replay. Naglag pa. Paisa-isa talaga sila doon. Tatawa mangingiti nga si BCM kung ikaw yun. Ganda na pasok niya. Kaya pala namatay si NTS. Kinuha niya pala. Sorry guys, hindi namin nakita. In-expect ko tuloy like may chrono siya dun sa baba niya. No? Pero same result pa rin naman. Like Tundra pa rin na yung nanalo dun sa exchange na yun. And Aegis pa ngayon. Hawak ng Tundra. Kaya mo, eto na yun. It's time. Nakuha na nila before they dive sa baba. Ang saklap nun for Extreme, no? Yan nga yung sinasabi natin, ha? Once yung Tundra naman dito, mag-sustain nila yung game, like hindi ka lugi, hindi ikaw yung nira-rundown. Alam mo, papadalo sila late game dito, Faceless Void pa rin yan, ha? Yes. Kung ganito nga nai-stretch ng Tundra na alam mo yun, 1k lang yung kalaman. Lamang na nga yung Tundra dito, to be honest, sa next fight kasi may Aegis sila eh. Low level pa lang yung Phoenix, pero sige, ma-level to man naman yung Supernova, ideal naman yan. Problema, hindi na nga pinapansin yan. Sakit yan pag kaya ka nang i-burst nitong ano.
Pag parang medyo hindi nyo na mapigilan si Faceless Void. Ito na sabi mo, may BKB na si Face Void, Kim, di ba? So talagang kaya niya nang gawin yung pwede niyang gawin sa Chrono. Pag palotos pa to, hindi naman nag-Crimson Guard sa XSS. Medyo parang going bananas bigla yung Extreme dito. Importante nang manalo sila ng isang team fight. Like kung hindi mangyayari to, lalabanan mo ba yung Extreme, yung Tundra ng Farman lang? Hindi ata no? Hindi ata pabor para sa may Extreme. Mahirap. Kalalakas ng hero nito sa late game. Kahit yung dalawang support, mas may matter. Ang problema, kinakapos sila no? Kapag may gusto silang patayin. Parang pag nabuhay, wala na tapos na sila Babalik ka sila ng Tundra. Ito, try naman dito. Underlord. Ando naman yung Ice Path. Escape back to save him for now. Makakatakas pa. Macro Park committed. Chronosphere committed as well. On the back line, they found 2. Now, Ringmaster to die here. Underlord, same goes. 2 heroes dead. And NTS with the Yule Scepter to buy some time. But same result. Tiny gone. 3 heroes dead for the side of Extreme. Sino ba kasi nagsaming Extreme dito? Based on drop. Ang Dota talaga based on execution yan, boss. Wala sa based on drop yan. Grabe yun for the side of Extreme, no? I mean, after nung isang misstep nyo dun sa baba, nasundan to eh. Parang ito na yun. Alam mo nang unti-unti nang pumapabor lahat ng bola papunta sa Tundra. Gaya, ame, farm lang. So, ano yung timing ng ano yung inaantay na Extreme naman dito ngayon? Dahil naramdaman natin parang Tundra na yung may hawak ng game. 30 dito spotted nga lang. Pero andito nga lang si Ari to help him. Now, can they turn this? Shackles, yes. Pero Eye of the Storm, missing so much. Catchalik. Okay, to pull Ame at least. Pero mamatay pa rin ata si Ari dito. The chase continues from Ame. Now, spotlight given. But Ember is showing with a BKB. Side of his chains. Vessel, patay dito si Ame. So, that's a big kill for Tundra. Yun na, hindi na nakapag-farm. Hindi na nakapag-farm lalo si Razor. Napahamak na. At least nabili niya yung BKB bago mamatay mo. Okay, so may BKB siya next fight. Nadamay naman daw niya si Shaman eh. Pwede na rin. Kaysa talaga totally wala, no? Ito rin kasi, hindi talaga nag-Crimson din eh. Hindi mo rin malaban. Ba't hindi rin nag-Crimson Pipe eh? Hindi niya muna inagahan yung Ags eh. Greedy yung Ags na dito. Oh, second item Ags. Nagamit na ba niya kanina yung team fight dun sa may river? Oo. Ang problema, dahil dun sa item mo yun, wala, nilalabanan talaga kayo. Hindi ka rin sumasama, nakaganim ka eh. Parang hindi siya yung mabadali mong item dito, yung Ags. Parang down kayo eh. So, kung parang down kayo, mas effective yung mga pan-team utility item eh, yung mga pan-team fight item. FY. Wala na magagawa dito for ring map. Andun yung escape act! Wait, hang on! Paabutan nga lang ng chains. So, FY still dead. Dumulusot nga yung Iron Maiden. Makulit din. And another push for Tundra. Another tower, no? Mid lane. Pwede nilang makakuha dito. Andito yung Jakiro. And wala rin namang mag-defend for Extreme. Problema mo, yung timing mo talaga, wasak na. Like kanina, yun na yun eh. Nabuo mo yung Aghanim Scepter, may Dagger yung Tiny. May Mjolnir din naman si Razor. Timing nyo yun eh. Pero ngayon, ngayon, puro BKB na yung kalaban nyo. Parang wala na, pwede mo na sabihin, wasak na yung timing nyo. Like pwede naman available na yung Tundra na, alam mo yun, lumaban ng lumaban. Wala na silang hinihintay eh. Ano mo, pwede mo asahan na sige, stretch na lang yung game, late game, hoping na baka doon naman na makabawa yung Extreme. Pero kung Tundra, hindi nila papatagalin to eh. Lamang na sila eh. And Chronosphere from behind. That's Phoenix and Tiny inside. Mamatay na dito yung Phoenix together with Tiny. NTS gone. So for XXS, even with Pipe activated, wala siya magagawa doon. Razor still hiding though. They might be looking towards 30. Static Link will be there. Andun yung Pit of Malice and a buyback for the Tiny. But they are going in Avalanche Toss combination hitting 2 right now together with Ari. Ari grows down together with 33. So 2 dead for Tundra at the same time. Pero Ami dito, he's very low. Sustained by the Grims. But can he survive? Pure same goes. Is dropping. Time moves away. Back to safety and escape back to save Ami. Just in time for the side of his chains will be able to hold them. BZM claims their life. 2 heroes down. Double kill para kay BZM. And waiting for the next target. That's gonna be XXS. Catchalik, hindi na nga available dun, pero XXS dito still gonna fall. And that's 3 dead without buyback for Extreme. And another casualty wiped out, secured, waiting for the tick damage, or maybe Fizz. BZM? Solar! The Babis or Solar Crest protecting Ringmaster. Arte niya rin kasi, no, normally niya na lang, inilayon niya pa eh. Gusto pa ng side of Fizz pa yung pampatay. Bakit hindi na wipe out? 10k pa lang naman yung kalamangan ng Tundra dito, no? Pero pwede nang wipe out din kasi dieback yun. Buyback yan. Ang problema mo nun, natalo ka na naman sa team fight ni Faceless Void. Siyempre sabing Extreme kasi dito. Diyos ko, yaman na ni Faceless Void, Pops. Mabubuo pa yung kanyang tamis going for Eye of Skadi.
Pero sayang to, no? Parang yan na yun eh. Ganda naman ng buyback ni Tiny. Buisit din kasi talaga yung palaka. Nakakapang-heal po. Hindi na damage ni Razor. Na-heal pa si Void eh. Sakit. Parang pasunog talaga si Ami. Buti nga hindi pa precise yung crazy time doon. Kung hindi, patay na talaga sila. Alam mo naman yun, may extra damage pa eh. Ang masakit niyan, yung Ember pa yung nakikinabang doon. Psychic Headman pala yun. Ang pinantuod. Kakalago na to. Parang nahatak. Wala naman si Largo. Top Psychic network, Headman pala. top network si Pageless Void. Ang yaman nung Largo pati nung Ember Spirit. Okay na! Okay na si Tiny. Gaya, yung burrito natin. Dahil ito na, tapusin nyo na lang. Tapusin niya natin. Para sa burrito na lang. Yung Tormentor, sila yung makakakuha. Ari dito yung with short upgrade. Nakasecure na sila dito. Ikaw na yung lamang na lamang. Itignan mo naman. Oh. Dito ko nabibisit sa Tundra. Hindi mo alam lagi kung siya kumukuha ng resources. Dikit naman yung kills. Galing nga nila dyan. Kaya yung pag yung sabi mong papatagalin yung game, Mahirap din kalaban to hirap eh. No? kalaban eh. Kasi ganun nga eh. Kumbaga, lamang kayo, pero pag nadadrag yung game, nakakahabol sila sa farm. Gaya, hintayin natin yung next rush. Oh. Next rush. Next rush, parang doon ka angat eh. Yun yung mayroong banner. Pero nag-smoke yung Tundra dito. Doon ka pwedeng mag-high ground eh. Ang tanong, kung medyo matagal naman, 2 minutes away pa yan. Galing ng bino. Hindi niya kanina nakita ko, nakakill siya sa aganim siya, pero ito inunan niya yung Shiba. Yan, di ba? Extra damage ka naman. Like, may Skadi Shiba ka, baka mag-heal pa yung mga yan, boss. Ags ng ags. Oo. Exist tama kasi. Baka mag-heal pa yung mga yan, oh. Sayang ano dyan, Sunray. Mag-regen dyan. Parang wala nang teamfight na nangyaring okay for Extreme. Ilan sunod na eh. Ay, kompleto nga pala yung trifecta nito, no? Kung Vessel Shiba ka na, may nakaskadi pa. I-click sa'yo yung Vessel, wala na. Shit talaga. Baka mag-heal ka. Alam mo na. Baka mag-regen ka. Siyempre, Razor to eh. Ano bang to item nito? Razor carry ka, magsasatanic eh. Eh baka sustain pa. Ay, pag satanic ka dyan mamaya, kung ikaw yung pinupuruan, mamatay at mamatay. Oh, si Patrick. Sasabi dito. Ano sabi? Going goods na ako, boss Gamo Paul. Pakilagay na ng Pilsen sa rep. Mukhang gumagaling na mo. Nag-ready na yan for Friday night. Pwede nga yan. Ano araw ngayon? Maaga pa. Maga pa. Hindi, Tuesday getting pa lang ready eh. pa lang siya. Pagaling na siya siguro. At least ready na. So ito na nga, buo na yung Shiba's Guards ni Ember. And mukhang Roshan na nga lang talagang hinihintay dito ng Tundra, no? I-play safe mo na to eh. Tama nga naman, what if kung mayroon pang Aegis yung Faceless Void mo dito, hirap na niyang patayin sa ngayon. Subukan nila. Magkaka-Aegis pa. And for the side of Extreme dito, parang badly needed na may ma-burst sila eh. Yun lang hindi ko alam kung kaya pa ba nilang boomers ng core. Kasi once na mabuhay nga, yung magiging initial target ng Extreme, wala na eh, talo na sila pag nabuhay. Ayun na nga, going for satanic na si Ami. Kailangan din naman talaga niya tumagal. No? Nakita naman natin kanina, taas na ng damage na nakuha niya, napatay mo na yung Largo, pero kaya pa rin siyang patayin ng Tundra kahit wala yung Largo, yung Void, hindi tumatake sa kanya. Yung toxic kaya rin yan, ibubus lang na ibubus si Void. No? Batuhan mo lang ng batuhan ng third skill. Tapos yung ginagano-ganunan mo pa, hihilhin mo. Yung Roshan lang talaga to, boss. Like, kailangan mo lang naman yung Tormentor eh. Wala naman na ibang objective na pwedeng kunin yung Tundra dito kundi mag-high ground. So, for better high ground, ito yung kailangan mo eh. O yan, like, afford mo pa ba eh. Pwede mo pang hintay itong wards din kung sakasakali eh. So, quick rush lang for Tundra. Too late na smoke play ng Extreme. Aegis in the hands of Pure. Kailangan daw sila ng salubong. Kukuha mo na ng area. Extreme dito, aantayin yung Tundra. Pero nakasmoke din kasi yung Tundra eh. So, magiging aware din sila, no? Kung sakaling may plano nga dito yung Extreme. Nakakainis, naka-ready rin sila. Kaya nga, sila din pumesto dun sa may taas naman. Pero habol ata yung Extreme, ha? Possible, may pwede silang makita dyan. 35 minutes kasi yung tinakbo ng Tundra, Ang boss. pangit na ng pwesto nila eh. Like, Razor to eh. Asan yung Tiny? Yung Tiny, inasa natin kung meron mang burst. Now, Razor is isolated. Now, andun naman ng Finn's Gate. Hoping to regroup on this part. Now, Razor dito, Hex. Static Link, cancelled already. Natakbuhan, nag-hit siya ng Largo dun. Now, Chains to hold down this Tiny. Yan, Backline here nagchochok though, pa sila. spotted na nga, isolated na. Medyo messy yung fight.
And Kronsphere committed. They wanted the Razor. They want to bring him down. And then you follow up with the Macro Price. Sustain given. Escape act. So Razor survives. Now pure different target in mind. He's looking for the Underlord down to half HP. But it won't continue. He's alive still. Supernova. Successful naman ata for the Phoenix. But now on the clip with the Sunlight. Sustaining his teammate. Not gonna be enough though. They have too much burst. 2 heroes down for the side of Extreme. Now plasmid was given. Ame Link over to the face for Largo rather. Na ang buhay pa rin si Largo with Catcher Lick and ubos yung Extreme dito. Tiny. Di pa Only namatay. one left. Nobody will fall for Tundra. Grabe, sobrang kalat na ng teamfight eh. Nalo sila. Execution di Pops. Tsaka ba't ba si Razor nandun? Pinam niya Ancient eh. Like wala na silang aabutan dun sa smoke. Ang problema nakita. And GG, tinawag na nga dito ni Ame. Hindi na niya kinaya. Ang sama ng loob. Alam na niya. Oh. Lugi tayo sa late game. Secure ang burrito kay Kunik ha. Pag yan, di nagpaborito. Sisiraan ko sa internet yan. Grabe yung comeback ng Tundra doon. Like, tama naman yung ginagawa ng Extreme sa totoo lang eh, no? Pero yung ganun nga, yung matigil yung timing mo within this lineup nga naman, yun nga, sinasabi natin na makasurvive yung Tundra going forward to late game. Alam mo, mananalo tong hero nila. Sayang. Nice try. Sino ba kasi nag-extreme? Tingil-tingilan nyo mag-extreme. Sawayin nyo nga yung bibig niyan. Well, tinry naman nila. Okay naman yung nangyari kahit pa paano. Like, nagkaroon naman ng moment na parang sila yung lamang, no? Kasi nga, yung timing nila. Kaso, nung nag-teamfight, nung nagkatalo eh. Pangulong nila dun sa baba. Ba't ka naman lalaban ng kulang-kulang? Diba? Trinay nilang habulin si Void. Diba? Oh, hindi namatay, nabuhay na. Ang worst, ang sobrang lalim, dahil sa sobrang lalim nila, umabot yung mga Ember. To the point na lumaban sila ng 1 by 1. Si Razor muna, nahuli yung support. Dumating si Tiny, namatay na namin sa support. Lumabas pa kasi Underlord dun. Dumamay pa eh, diba? Siya yung huling namatay, and dyan na nga yun nangyari sa ating game number 1, no? Tundra agad yung makakuha ng tamis and direct. Meron na ba tayong player of the game dyan? Sino ba yan? Labas mo na yan. Parang kahit sino naman. Oh, bigay mo kay Largo. Or Ember. Pwede ka kay Largo. Ni-razoran mo, hindi mo nahirapan eh. Tingnan mo yung kill participation niya, 88%. 7-1 and 14 dito si Kuya mo 30. Tsaka nag-end up lagi na gano'n na yung nangyayari. Like si Razor, kailangan niyang i-link si Largo para mapatay niya talaga si Largo. Tapos eventually nabubuhay pa. Nakita mo ba yung last team fight? Yung naging kokak, naging manok na yung shaman. Hinil lang parang 3/4 pa agad yung... Naging 1/4 agad yung buhay. Napakadaya talaga rin minsan ng palaka. Parang kung sino, lately kung sino gumagamit ng palaka, nagpapapanalo Kaya nagulat nga ako, binigay nila yung Largo eh. Basta-basta eh, diba? Yaman na. Okay lang. Ganun talaga. At least medyo napabilis nga yung ating game number 1. Pero wag kayong maglala. Mag-short break lang po tayo. Pagbabalik nga natin, game number 2, Extreme versus Tundra. Makakabawi nga ba Extreme o tuluyan ng mali 0-2. Kaya stay tuned lang po kayo. Magbabalik po kami dito sa may Kuya Nick. Gusto mo ba ng throwback? Update of all time. He's going to get taken Sonic Waves to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Hello, JB nga pala. Join us on the